Ang aral kasi ng Diyos, habang buhay yung tao, mahalin mo na. Pakita mo na lahat ng pagmamahal sa tao. Hindi ko mo maraming miyembro, malaki kapilya, totoo na. Hindi ko mo nag-aral yung pastor, totoo na. Hindi. Ang totoo, yung nakasulat. Wala nang ibang totoo, kundi yung nakasulat. Pag wala sa kasulatan, di totoo. Mali. Basa, pakinggan nyo. Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo, napakahigpit ng bilin. Nagbili ng mga alagad. Kahit isang anghel mula sa langit ha, hindi sa tagig. Sa langit nag-umpisa yung anghel. O kaya kami man, sila man, mabuhay sila maguli. Mangaral sila, ibang ebanghelyo, hindi yung nakasulat. Itakwil. Sa English nga, higpit eh. Ha? Let him be accursed. Sumpain ang mga ngaral ng hindi nakasulat. Sabi ng Biblia, sumpain siya. Let him be accursed. Basahin niyo yung Galatians 1:8. Sa English rendition, mas matindi. Let him be accursed. Sumpain ang mga ngaral ng hindi nakasulat. Kaya kung kayo naniniwala pag di nakasulat, pinatalong kayo, 3 talon. Talong mo muna, nakasulat ba yan? Kung nakasulat yan, gagawin ko pang 6 eh. Pinagdala ka 3 itlog, gagawin kong 7 pagka talagang nakasulat. Eh wala naman akong nababasa 3 itlog, 3 talon. Oh, sino ang pinagaling sa inyo sa sakit? Taas ang kamay. Oh, yung pinagaling. Talon. And shout on top of your voices, thank you, dear Jesus, thank you, thank you. Ba't pala ginawa mong thank you si Kristo? Thank you, dear Jesus, thank you, dear Jesus, thank you. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Nakasulat ba yan? Ha? Nakasulat ba? Kailangan nakasulat. Hingi ka ng pera, nakasulat. Dapat ang pangalan ng samahan mo nakasulat. Nakasulat ba yung samahan mo? Dapat nakasulat. Oh, yung kinukolekta mong pera, nakasulat ba yan? Kung nakasulat, okay lang, pati ko magbibigay eh. Oh, nakasulat ba yung doktrina mo? Oh, basahin natin. Eh, hindi nakasulat. Saan mo hinagilap yan? Yan ang sinasabi sa Biblia, nangangaral, ibang aral. Ay, gusto nyo maligtas. Makatiyak kayong kabahagi kayo nung nasa Biblia, mga kababayan. Kailangan patunayan muna na ang modo ng paglilingkod mo nakasulat, confined sa sinasabi ng Biblia. Hindi inimbento ng kahit na sino. Yun ang aming paninindigan. Kaya inaanyahan namin kayo, suriin nyo kung ang aming tinutupad nakasulat o hindi. Kami, may abuluyan din kami rito. Pero tanungin mo, nakasulat ba? O di pakikita ko sa'yo. Kami, nagtitiwalag kami ng ayaw magbago. O, nakasulat ba? Pakikita ko sa'yo. Oh, sa amin ikaw, hindi kami nagtitiwalag. Hindi. O, paano ka magtitiwalag? Natatakot ka mabawasan ng miyembro dahil mababawasan yung abuloy. Kaya nga, inaapura mo pagdami. Mga ngaral sang oras. Tapos, pagkapangaral sang oras, tataas ang kamay. Sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas ng kamay, ilulublob ka doon sa CR. Okay na. Mamaya, mag-iikapu ka na. Minamadali yung mga tao para makuna ng abuli. Eh, pirahan ka lang nung mga yun. Hinga ka lang ang abuli kung ano, may ikapu, may Webes, may Santa Cena. Biro mo pati Santa Cena. Ano ba yung Santa Cena, ha? Tagalugin mo yung Santa Cena. Di ba yung Santa Cena? Banal, Santa, banal. Sena, hapunan. O di banal na hapunan? Saan ko nakakita maghahapunan lang, mag-aabulo yan pa. Kung may patawad ba naman yung mga tao na yan? Santa Cena, banal na hapunan, may abulo yan. Si Kristo, nung mag-Santa Cena, walang abulo yan. Ito namang mga nandito sa Pilipinas, nang mag-Santa Cena, tinawag yung mga miyembro, pinag-abuloy. Eh sa Biblia, wala naman nun eh. Oh, may abulo yan ba ng Webes sa Biblia? Wala naman eh. Meron bang ikapo para sa Kristiyano? Wala.
ikapo sa Israel. Sa Kristiyano, di ikapo. Sabi sa Biblia, magbigay ayon sa ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun ang batas ng bagong tipan. Ito naman mga pastor ng born again, puro ikapo na ikapo. Meron pa kung ano-ano offering, may special offering pa nga. Makinarya ng pera ang pinagagano ng mga mangaral ngayon. Wala sa Biblia, kinukolekta sa miyembro, tapos walang tiwatiwalag. Kahit ano gawin mo, kahit 5 asawa mo, diyan ka pa rin. Walang tiwatiwalag dyan. Bakit? Eh, paano magtitiwalag? Mababawasan ng miyembro nila at mga kabig. Mababawasan ng pera. Eh, sa Biblia ho, dapat nakasulat, pag ayaw magbago tao, sinasadya ang pagliko. Ayaw magtuwid. Gusto'y lapastanganin ng Diyos. Dapat doon alisin sa samahang sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Alisin ninyo sa inyo ang masasamang tao. Sabi ng Biblia, 5:11, 13 ng unang Korinto. Basahin nyo kung di nakasulat. Kaya, inanyayahan ko po kayo uli kung loloobin ng Diyos. Malaking experience po ito na makatulong sa gawain ng Diyos sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. At salamat po sa Diyos, Kuya, sa patuloy niyo pong pagpapaalala niyo sa amin na ang mga aral na patuloy na pinagkakalat po sa iyo ng Panginoon. Naway lagi po ituloy po ang gawain ito na makatulong po sa kapwa-tao. And to God be the glory.